Cute na bata binuhusan ng tubig sa mukha ang engineer na nagpapahinga sa ilalim ng puno. Kasi akala niya nawala nito ng malay dahil sa init ng panahon. Pero ito pala ang nawawalang ama niya. Sabi nila masyado daw mapaglaro ang tadhana. Yung tipong madalas, kung sino pa ang mga ayaw at kinaiinisan natin, sila pa palang may pinakamalaking papel sa mga buhay natin. Pero paano nga ba kung mahulog ka bigla sa tao na tinuturing mong mortal enemy na number 1? Simulan natin ang kwento. Matamang pinagmasdan ng lalaki ang kahabaan ng bukid. Tapos ay marahan siyang pumikit at huminga ng malalim para mas damhin ang preskong hangin sa napakagandang lugar. Ang ganda dito, no? Wika ng kaibigan niya. Kaya muli siyang nagmulat ng mata at nakangiting tumango dito. I like the calmness and serenity of the place. Alam mo yun? Sobrang gaan sa pakiramdam, parang ang gandang takbuhan kapag stress at problemado ka. Parang gusto ko tuloy bumili ng lupa dito. Sagot niya. Siya nga pala si Engineer Pierre Hidalgo, 28 years old at kasalukuyang nagmamay-ari ng sariling engineering and architectural firm, ang Hidalgo Design and Structural Group. Kasalukuyan silang nasa maliit na probinsya ng San Rafael sa isang site visit. At sa dami ng mga lugar na napuntahan niya, hindi niya maintindihan kung bakit sobrang gaan ng loob niya sa maliit na probinsyang to. Well, pwede naman. Marami namang mga lupa ang binibenta rito at isa pa investment din naman ang lupa. Pwede kang magpatayo ng rest house dito o pwede rin namang magpatayo ng bagong negosyo gaya ng hotel and resort. Lalo na bilang sa mga daliri ang mga hotel dito. At hindi pa kagandahan. Tugon ng kaibigan niyang si Andre na isa ring engineer. Marahan namang tumango si Pierre kasi maganda ang ideya ng kaibigan niya. Let's go? Balik na tayo sa site. Pag-anyaya pa nga nito sa kanya. Mauna ka na. Wala na rin naman tayong gagawin doon. Maglalakad-lakad muna ako sa lugar. Sagot niya at nagkibit balikat naman ang kaibigan, tapos ay nauna na nga itong umalis para bumalik sa site. Si Pierre naman ay iginala muna ang paningin sa paligid bago nagpa siyang maglakad-lakad na. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na naglalakad at nagpapahangin. Hanggang sa ilang sandali pa nakarating siya sa ibaba ng malaking puno ng akasya. Hindi naman siya nagdalawang isip na umupo doon. Tapos ay tahimik na pinagmasdan ang kahabaan ng bukid. Na berdeng-berde ang kulay. This is nice. For some odd reasons, I feel at home. Bulong pa niya sa sarili. Bago ipinikit ang mga mata. Dahil doon, hindi niya namalayang nakatulog siya dahil na rin sa preskong hangin. Pero maya-maya lang ay nagising siya at nagulat nang biglang may nagsaboy ng tubig sa mukha niya. Agad ba siyang napatayo at nakita ang isang cute na batang babae na may hawak na maliit na balde. What the? Hindi makapaniwalang usal pa niya. Hala, Mamang Pogi, okay lang po ba kayo? Inosenteng tanong pa ng bata. Seriously? Inabala mo ako sa pagpapahinga at pagtulog ko, tapos sinabuyan mo ko ng tubig. Basang-basa na tuloy ako. Tapos tatanungin mo ko ngayon kung okay lang ba ako? Hindi makapaniwalang sagot niya. Gusto niyang mainis. Pero hindi niya magawa kasi bata lang ang kaharap niya. At muntik pa nga siyang natawa nang makitang napanguso ang cute na bata. Hala, ang sungit naman nito. E di sorry po. Akala ko po kasi nawalan kayo ng malay dahil po mainit na panahon. Malay ko po ba kung inatake na po kayo sa puso at na-deads na po dyan. Hindi ko lang naman po sinasadya yung ginawa ko. Gusto ko lang naman pong tumulong eh. Cute at nakangusong paliwanag pa ng bata dahil doon hindi na napigilan pa ng sarili niyang mahinang matawa. Salamat sa magandang intensyon
At pasensya na kung nagsungit ako, nagulat lang naman ako eh. Mababa ang boses na wika nga ni Pierre bago inilabas ng panyo at pinunasan ang basang muka, leeg at dibdib. Anong pangalan mo? Nakangiting tanong pa niya. Ako po si Hope, 5 years old na po ko. Kayo po, ano pong pangalan nyo? Hindi po kayo taga dito, ano? Kasi kakilala at kaibigan ko po halos lahat ng nakatira dito eh. Tapos kayo po, ngayon ko lang po kayo nakita. Sagot nga ng madaldal na bata. Napangiti na nga lamang ang lalaki. Ako si Pierre. Pwede mo akong tawaging kuya o tito Pierre. At oo, hindi ako taga rito. Nakangiting saad niya. Bahagya pang kumunot ang noon niya habang nakatitig sa bata. Pakiramdam kasi niya ay familiar sa kanyang mga mata nito. Hindi niya alam kung bakit gayong ngayon lang naman niya nakaharap ang bata. Bakit po mag-isa po kayo dito? Bakit din po kayo nandito? Tagasan po kayo? Bakit po wala kayong kasama? Wala po ba kayong friends? Masama po siguro ang ugali nyo kaya ayaw po nila kayong kalaro, ano? Sabi po ni Mama, dapat daw po lagi tayong mabait para maging mabait at saka mapalakibigan din po ang iba sa atin. Tignan niyo po ko, dahil mabait po ko, friends ko po halos lahat ng nandito. Miss Conjugality po ako. Ay, mali. Miss Congevity? Miss Conditionality? Ano nga po yun ulit? Basta, ang ibig sabihin daw po nun ay yung palakaibigan daw po. Miss Nationality po ata ang tawag dun eh. Makulit at madaldal na wika naman ng bata habang kumakamot tulo. Kaya natawa tuloy si Pierre. Taga Maynila ako. At baka Miss Congeniality ang tinutukoy mo. Nakangiti at natutuwa pa ngang saad niya. Nag-enjoy kasi siya nakausap ang batang kaharap niya ngayon. Yun nga po, ang hirap naman pong bigkasin nun. Tugon ng bata na napakamot ulo na nga lamang kaya muli siyang napahalakhak. Hope anak, kanina pa kita hinahanap kasi kakain na tayo ng tanghalian eh. Ikaw talagang bata ka, kung saan-saan ka nagsususuot. Wika ng babaeng paparating. Kaya hindi na nga nakasagot pa si Pierre. Malawak namang napangiti si Pierre nang makita ang familiar na babae. Shine? Gulat at hindi makapaniwalang tanong ni Pierre. Siya si Shine Santos. Kaklase niya noong high school at schoolmate din nito noong college. Sa totoo lang ay hindi sila magkaibigan, more like mortal enemy pa nga. As in, hindi lilipas ang isang araw na hindi sila nagsasagutan at nagkakapikunan. Bukod doon, ay best friend si Shine ng ex-girlfriend niyang si Faith. Sa side naman ni Pierre, sadya nang inaasar ang babae kasi nakyukyutan nga siya sa pagiging masungit at sa pagsimangot nito. Pierre? Gulat at may halong kaba. Nausal naman ni Shine sa pangalan niya. Kaya kumunot kagad ang noon niya. Magkakilala po kayo? Friends po ba kayo ni Mama? Tanong nga ng inosenteng bata at hindi nakasagot si Shine sa tanong na yun. Oo, Hope. Magkaibigan kami ng mama mo. Classmate nga kami dati eh. Nakangiting sad naman ni Pierre bago muling tumingin sa babae. Na ngayon, gulat pa rin at hindi makapagsalita. Kamusta Shine? It's been a while. Kailan ba tayo huling nagkita? More than 6 or 7 years? Grabe, hindi man lamang nagbago ang itsura mo. Nag-asawa ka na pala? You have a funny and adorable daughter. Matalino siya. Nakakatuwa. Excited na saad pa nga ni Pierre. Okay lang. Sige na, kailangan na rin naming umalis. Sagot ng babae tapos ay mabilis na lumapit sa batang si Hope. Para hilain na ito, paalis sa lugar. Pero mas lalo siyang kinabahan kasi bago pa siya makaalis, marahang hinigit ng lalaki ang braso niya. Well, wait, may problema ba? I mean, galit ka pa rin ba sa mga away at asaran natin noon? Come on, Shine. Mga bata pa tayo noon. Nakangiti at mababa ang boses. Nauwi ka ng lalaki. Hindi Ano ka ba? Wala na sa akin yun. Sige na, alis na kami. Tila may halong takot na sagot ni Shine. Kaya mas lalong kumunot ang noon niya. Pakiramdam kasi niya ay may iniiwasan o itinatago ang babae. At hindi naman niya alam
kung ano yun. Mamang Pogi, gusto niyo po bang sumama sa bahay namin? Kakain na po kami. Gulay po ang request kong ulam kasi po favorite ko po yun. Kumakain din po ba kayo ng gulay? Sabay na po kayo sa amin, hindi po ba? Friends naman po kayo ni Mama. Welcome naman po sa bahay namin yung mga friends po namin eh. Nakangiting sad pa nga ng madaldal na bata kaya mahinang napasinghap si Shine. Si Pierre naman malawak na napangiti bago tumango nang walang pag-aalinlangan. Hindi makahindi si Shine sa request ng batang si Hope na isama nga ang lalaki sa bahay nila. Kaya wala itong nagawa sa huli kung hindi ang pumayag. At kahit nang nasa hapag na sila, ay tahimik lang siyang kumain at hindi mapakali. Samantalang ang batang si Hope naman ay hindi matigil sa kadaldalan at kakukwento ng kung ano-ano sa lalaki. Magkaklase at magkakaibigan kayo ni Shine noon, iho. Tanong ng tatay ni Shine sa lalaki maya-maya pa. Kaya tumango ito. Opo, well actually parang hindi po ata kami magkaibigan. Nahiinis po sa akin si Shine noon eh. Although kasalanan ko naman po kasi maloko po akong tao at lagi ko po siyang inaasar. Nakangiting tugon naman ng lalaki. Pinag-aral kasi si Shine ng tiyahin niya sa Maynila nung high school, kung saan naging kaklase nga niya si Pierre. Nung college naman ay nag-working student siya, umalis sa poder ng tiyahin niya. Doon niya nakilala ang naging kaibigan ni Faith, ang matalik niyang kaibigan ni ex naman ni Pierre na nakasama rin niya sa dorm. Bakit ka nga pala napadpad dito sa probinsya namin? Tanong naman ng nanay ni Shine. May site visit po kasi kami. Yung bagong tinatayong supermarket pa sa malapit, kumpanya ko po ang may hawak ng project na yun. Sagot niya. Inhinyero ka? Tanong ulit ng tatay ni Shine, kaya nakangiti ulit ito na tumango sa lalaki. Opo, at sa ngayon may sarili na po akong firm, ang Hidalgo Design and Structural Group. Although, hindi ko po alam kung narinig niyo pa po ang tungkol sa kumpanya ko kasi medyo nagsisimula pa lang din po kami. Pero marami na rin naman pong kliyente ang nagtitiwala sa awa ng Diyos. Nakangiti pa rin at magalang na tugon niya bago kumiti kay Shine. Grabe ang bilis ng panahon, no? Who would have thought na magkikita tayo rito? Hindi ko alam na nag-asawa ka na pala. Nasaan nga pala ang asawa mo? Dagdag pa nga nito kaya mahinang naubo si Shine. Ha? Wala akong asawa. Ang tanging naisagot niya. Mabuti na nga lang at nagsimula na nga ulit na dumaldal si Hope kaya nawala ulit sa kanya ang atensyon ng lalaki. Nagpatuloy pa ang mga ito sa pag-uusap at si Shine na natili pa ring tahimik. Kapag napapalingon nga sa kanyang lalaki, mabilis siyang nag-iiwas ng tingin na parabang iniiwasan niya na magtagpo ang mga mata niya. Ganun ang naging eksena hanggang sa matapos na silang kumain. Anak, napansin namin ng tatay mo na parang tahimik ka kanina sa hapag ah. May problema ba? Wika ng nanay ni Shine pagkatapos nilang kumain habang inaabala ang sarili sa pagligpit ng mga pinagkainan. Si Hope naman kasama pa rin si Pierre sa taas at nasa terasa ng muti nilang bahay. Patuloy na dinadaldalan nito. Siya ba anak? Maiksi pero makahulugan na tanong naman ng tatay niya. Mahina siyang napasinghap bago tumango. Alam naman kasi niya kung ano ang nais malaman ng mga to. Siya nga po. Sobrang hina ng boses. Nasaad nga nito. Alam na ba niya ang totoo? Kaya siya nandito? Tanong ulit ng nanay niya kaya marahan siyang umiling. Kung ganun, kailangan mong sabihin. Kailan mo sasabihin sa kanya ang totoo? Tanong naman din ng tatay niya. Hindi ko pa kasi alam tay eh. Paano kung magalit siya at kunin po sa akin si Hope? Nanlulumo na tanong niya. Ano nga bang totoo? Well, hindi talaga anak ni Shine si Hope. Anak ito ni Pierre. At nang matalik niya ang kaibigang si Faith. Ulilang lubos si Faith. At nang maghiwalay sila ni Pierre, ay sumama ito sa kanya dito sa probinsya nila. Dahil nga matalik na magkaibigan at parang kapatid na ang turingan nila sa isa't isa,
ay tinulungan niya ito. Sa kasamaang palad, pumanaw ito noong isinilang ang batang si Hope, kaya si Shine na ngang nagalaga sa bata at ang tinuturing niyang ina. Anak, wala naman tayong magagawa kung yun ang magiging pasya niya. Anak niya si Hope at may karapatan siyang malaman ng totoo. Alam mo, sa totoo lang, dapat nga noon mo pa sinabi sa kanya ang katotohanan eh. Ang tungkol dito, kung kukunin niya si Hope maging kami man, ng nanay mo malulungkot dahil isang totoong apo na ang naituring namin sa bata. At gaya mo, mahal din namin siya. Pero hindi ba ito na rin ang tamang panahon? Ang bilin ni Faith sa'yo bago siya mawala, na gusto niyang ipakilala mo si Hope sa ama nito sa tamang panahon. Mahinahon na saad naman ang ama niya. Tama ang tatay mo, anak. At sa tingin namin ay ito na ang tamang panahon, hindi ba't parang tadhana na ang gumagawa ng paraan para magtagpo ang landas ng mag-ama? Isa pa, matagal ka naman nang tinatanong ni Hope kung nasa ang ama niya. Segunda naman ang nanay niya. Totoo yun. At ang madalas niyang tugon ay nagtatrabaho ito sa malayo. Kahit pa minahal nila ng sobra, ang bata alam ni Shine na nangungulila pa rin ito sa isang ama. Matagal nga siyang naging unfair dito. Maging kay Pierre na rin. Dahil lang natatakot siyang mawala sa kanyang bata na tinuturing nga niyang totoong anak. Ganun pa man, hindi nila inilihim sa batang tungkol sa totoong ina nito. Kaya sa murang edad, alam ni Hope na hindi si Shine ang totoong ina niya. At madalas naman nilang pasyalan ang punto ni Faith. Pero tama rin ang mga magulang niya. Kailangan na niyang magsabi ng totoo bago pa mas maging komplikado ang lahat. Kakausapin ko po siya. Sasabihin ko na po sa kanyang totoo. Puno ng kaba na saad ni Shine. Maya-maya pa. Hindi madali sa kanya na gawin ito, pero alam niya na ito ang tamang gawin. Agad na iniwan ni Shine ang ginagawa tapos ay naglakad na nga ito papunta sa terasa. Napagat pa nga siya ng ibabang labi nang makita ang batang si Hope na nakakalong kay Pierre habang nagtatawanan ng dalawa. Nakuha ni Hope ang mata ng ama nito. Bukod doon, nakuha na nga niya ang iba pa sa nanay nito na si Faith. Pierre, pwede ba tayong mag-usap? Seryoso at mababa ang boses na tanong niya, kaya sabay na napalingon sa kanyang mag-ama. Oo naman, nakangiti at walang pag-aalinlangan na sagot ng lalaki. Anak, punta ka muna kina lola, nanay at lolo tatay, okay? May pag-uusapan lang kami. Napanguso naman ang bata nang dahil doon na parang ayaw nang umalis sa tabi ng lalaki pero tumango pa rin ito sa huli. Okay po, Mama. Tito Pierre, wag po muna kayong alis sa maglalaro pa po tayo mamaya. Marami pa po akong ikakwento sa inyo eh. Magilaw na wika ng bata kaya nakangiting tumango ang lalaki. Nang nakalis ng bata, ay nakangiting tumayo si Pierre para harapin si Shine. Ano nga palang pag-uusapan natin? Tanong nito. Pwede bang dun tayo sa kubo? May halong kaba na tugon niya at itinuro pa nga ang kubo sa hindi kalayuan. Bago pa makasagot si Pierre, nagsimula nang maglakad paalis si Shine at nakangiti naman siyang sumunod dito. Grabe ang ganda dito sa probinsya niyo, no? Sobrang presko sa dami ng probinsya na napuntahan ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito kagana sa loob. Hindi ko alam kung bakit pero alam mo yun? Feeling ko may kung anong bagay na nagbibigay sa akin ng rason para manatili dito. Ang weird. Ani ng lalaki pagkarating nila sa kubo at mahina pang natawa. Pero nawala ang ngiti sa labi niya nang muli silang magkaharap ni Shine na ngayon seryoso pa rin at tila kinakabahan. Kamusta? Si Faith nga pala, kamusta? Hindi ba matalik kayong magkaibigan? May balita ka pa ba sa kanya? Agad na saad pa nito. Yun nga sana ang rason kung bakit gusto ko tang makausap. Mahina ang boses na sagot ni Shine. What do you mean? Nakakunot ang noong tanong ng lalaki. Sorry Pierre, sorry. Bulong ni Shine. Kasabay nun agad naman na may namuong luha sa mga mata niya.
Kaya umawang ang bibig ng lalaki kasi nalilito nga siya sa nangyayari. Sorry talaga, Pierre. Dagdag pa nito. Teka, bakit ka humingi ng sorry at saka bakit ka umiiyak? Ano bang nangyayari? Naguguluhan na tanong niya. Si Faith. Hirap sa paghinga at lumuluhang mga mata na saad niya. Wala na si Faith. Pabulong na saad niya, kaya agad na napasinghap si Pierre sa gulat. At saglit silang binalot ng katahimikan dahil doon. Anong wala na si Faith? Mababa ang boses, natanong pa nga ni Pierre para makumpirma ang sinasabi ni Shine. Nung naghiwalay kayo, sumama siya sa akin dito kasi nga wala naman na siyang ibang pamilya bukod sa akin. Tapos, bago yun nalaman namin na may stage 3 ovarian cancer siya. Sabi ng doktor, leading na daw sa stage 4 kung saan terminal na ang sakit. At nakipaghiwalay siya sa'yo kasi kung mawawala daw siya, ayaw niya na matagal kang umiyak at masaktan. Kaya nakipaghiwalay siya sa'yo. Para mas makaramdam ka daw ng galit at madali mo siyang makalimutan. Pero ilang linggo mula nang umuwi kami dito nalaman namin na nagdadalang tao din pala siya. Umiiyak na pagkukwento ni Shine. Saglit na tigilan si Pierre dahil sa narinig. Pero maya-maya pa, ay agad na umawang ang labi niya nang may napagtanto bigla. Sabi ni Hope sa akin kanina, hindi daw ikaw ang totoong mama niya? Na yung totoong mama niya nasa langit na. Anak ba ni Faith si Hope? Anak ba namin ni Faith si Hope kaya para kang natatakot at may tinatago sa akin kanina? Kaya rin ba nagsasorry ka sa akin? Puno ng takot at kaba, natanong ni Pierre. Sunod-sunod na napalunok naman ng laway ang ginawa nang umiiyak na si Shine bago tumango. Oo, Pierre. Anak niyo ni Faith si Hope. Sagot pa nito. Agad na napasinghap si Pierre dahil sa narinig. Agad ding may namuong luha sa mga mata niya. Ngayon, pakiramdam niya ay malinaw na nga sa kanya kung bakit tila pakiramdam niya ay may rason para manatili rito at kung bakit sobrang gaan ng loob niya sa batang si Hope. Bakit hindi niyo sinabi sa akin agad ang totoo? Nangihina na tanong pa ni Pierre. Sasabihin naman dapat niya sa'yo ang totoo eh. Pero nung pinuntahan ka namin sa Manila, nakita ka namin na may kasamang ibang babae. Agad magkayakap kayo at mukha ka daw masaya. Natakot daw siyang sabihin sa'yo ang totoo kasi baka hindi maniwala at baka ipagtabuyan mo lang siya. Kasi nga siyang nakipaghiwalay sa'yo. At natakot din daw siya na sirain pa ulit yung saya na nararamdaman mo dahil sa pananakit niya sa'yo. Sagot ni Shine. Komplikadong naging pagbubuntis ni Faith pero tinuloy niya. Maayos niyang iluwal si Hope pero hindi na nga kainaya ng katawan niya. At gusto niya na makilala mo ang bata sa tamang panahon. Saad pa nito. Anong tamang panahon? Kailan ba ang tamang panahon na sinasabi mo? Dapat simula pa lang sinabi niyo na sa akin ang totoo kasi karapatan ko yun at walang kahit na anong rason ang magiging sapat sa pagtatago niyo ng katotohanan sa akin. You deprive me of years with my daughter. Lumuluhang mata at may halong diin na sagot ng lalaki. At anong baka hindi ako maniwala? Anong baka ipagtabuyan ko siya palayo? Anong karapatan yung pangunahan ako sa kung ano ang magiging desisyon at reaksyon ko? Galit na dagdag pa nito. Sorry Pierre, tama ka. Dapat noon pa lang sinabi na namin sa iyong totoo. Hindi ko nagawa kasi wala namang ibang mahalaga sa akin noon kundi ang mahalagaan ko si Faith. At maiparamdam sa kanya ang suporta ko. At nung nawala siya, dapat sinabi ko na rin sa iyo kagad ang totoo tungkol sa bata. Sorry Pierre. Sagot nga ni Shine habang naluluha. I don't need your sorry Shine. Kasi hindi na ganun maibabalik ang maraming taon na nabuhay akong walang ideya na may anak pala ako, ang mga nasayang na panahon. Mariin na sabi ng lalaki. Gusto kong makilala ng maayos ang anak ko. Gusto kong malaman niya na hindi ko siya iiwan. Tapos kukunin ko na siya at isasama sa pagbalik ko sa Manila. Dagdag pa nito. Mahinang napasinghap si Shine sa narinig. Ito mismo ang kinatatakot niya. Yung mawala sa kanyang batang si Hope
na itinuring na nga niyang sa kanya mula noon pa. Pero kung ito ang magiging pasya ni Pierre, wala nga siyang magagawa kasi alam niya ang kasalanan nila ni Faith sa lalaki at ayaw nga niyang maging unfair pa kay Pierre at lalo na kay Hope. Pagkatapos nun nagpasya na nga silang harapin na ang bata. Sa totoo lang ay gusto pa nga sanang makausap ni Shine ng lalaki para mas makahingi ng tawad at para makiusap na wag muna nitong kunin sa kanya si Hope. Pero hindi na nga niya nagawa pa kasi nga alam niyang malaki ang kasalanan niya rito at may punto naman ito. Anak, pwede ka bang makausap? Mahaba ang boses at namumugto ang mga mata na tanong ni Shine sa bata nang makabalik nga sa bahay. Mama, umiiyak po ba kayo? May problema po ba, Mama? May masakit po ba sa inyo? Agad na tanong ng bata sa murang edad ay baka sa boses nito ang pag-aalala. Kaya tila parang masinaksak ang puso ni Shine. Mabilis naman siyang lumapit tapos lumuhod sa harap nito at marahan pa nga niyang hinaplos ang magkabilang pisngi ng bata. Okay lang si Mama, anak. Anak, natatandaan mo ba noon kapag tinatanong mo ko kung nasa ng papa mo? Hirap sa paghinga, natanong niya. Opo, sabi niya po nagtatrabaho po siya sa malayo at kapag naging good girl po ako, makikilala ko po siya. Tugon ng bata at muling nagunahan ang luha sa mga mata ni Shine dahil tuon. At dahil sobrang naging good girl ka, nandito na ang papa mo, gusto ko niyang makilala, anak. Pabulong na saad ni Shine. Agad na napatingin ang batang si Hope kay Pierre na ngayon ay naluluharin. Ang mata at matamang nakatitig sa kanya. Kayo po ba ang papa ko? Tanong nga nito at sunod-sunod na paglunok ng laway ang ginawa ni Pierre dahil sa tanong na yon. Tapos ay marahan nga siyang tumango. Ako nga, pwede ba akong lumapit? Pwede rin ba kitang mayakap? Halos pabulong na tanong pa nga nito. Kaya agad na tumayo si Shine para mabigyan ng daan ang lalaki na mayakap si Hope. Papa, bakit ngayon lang po kayo? Ang tagal ko po kayong hinintay eh. Ayaw niyo po ba sa akin? Good girl naman po ako eh. Tsaka masipag din po ako kaya bakit ngayon lang po kayo? Naluluha na tanong pa nga ni Hope nang mayakap nga siya ng ama. Sorry anak. Sorry kung wala si Papa nung mga panahong kailangan mo ko. Sorry kung hindi ko agad nalaman ang tungkol sa'yo. Sorry kung ngayon lang ako. Pangako, hinding-hindi naalis si Papa. Hinding-hindi na ako papayag na magkalayo pa tayo. Umiiyak din na sagot ni Pierre. Papa, promise niyo po na hindi na po kayo alis kasi po kahit love po ako ni Mama at saka ni Lola, Nanay at Tatay, mas magiging happy po ko kapag kasama ko na po kayo lagi. Kaya Papa, promise niyo po na hindi po kayo aalis ha? Sad pa ng bata. Promise anak, promise hindi na ako aalis. Aalagaan kita, babawi ako sa maraming taon na hindi tayo nagkasama. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ibibigay ko sa iyo ang mundong deserve mo. Sagot ng lalaki. Sobrang naging emosyonal ng araw na yon para sa lahat. Halos ayaw na ngang umalis ng batang si Hope sa pagkakakalong ng papa nito. Si Shine naman, mabigat man sa puso niya, ay nagpasya nga siyang ayusin na ang gamit ng bata. Kasi nga sinabi ni Pierre na isasama na nga niya ito pauwi sa Maynila. Heto, yung ibang gamit ni Hope. Nagtira ako ng ilan dito para kung sakali na bumisita kayo dito. Mababa ang boses na saad nga ni Shine habang bitbit ang isang malaking bag at muling nalapitan sa salang magama. Ang mga magulang ni Shine ay tahimik lamang na halatang nalulungkot din sa nangyayari. Pupunta po tayo sa bahay niyo po, Papa? Tanong naman ang inosenteng si Hope kaya nakangiting tumango ang lalaki. Oo anak, alam mo may swimming pool ang bahay natin sa Manila, makikilala mo din doon ang lolo't lola mo. Nako, tiyak na matutuwa ang mga yon, tapos pwede nating lagyan ng maraming books at dolls ang magiging room mo doon. Sagot ng lalaki na halatang gusto na nga agad i-spoil ang bata. Talaga po Papa? May sarili po akong room doon? Yay! Gusto ko po kulay pink tapos marami pong dolls. Mama, nasan po ang gamit niyo po ni na Lola, Nanay at Lolo Tatay? Hindi po ba kayo sasama sa amin?
Sama po kayo sa amin, please. Sad nga ng bata at tila excited nga itong nakatingin kina Shine at Pierre. Ama na, ano kasi? Alam mo naman na hindi kami pwedeng basta umalis ng lola, nanay at lolo tatay mo dito, di ba? Kasi magsisimula na ang anihan sa bukid natin. Tsaka, ayaw mo ba yun? Magbabanding kayong dalawa ng papa mo. Pilit ang itinasagot niya. Pinipigilan na nga na hindi na nga muling umiyak dahil ayaw niyang ipakita sa bata na nalulungkot at nasasaktan siya. Huwag kang mag-alala, anak. Papasyal naman tayo dito kapag may pagkakataon eh. Agad na saad pa nga ni Pierre sa bata. Papasyal po dito? Bakit po? Hindi po ba dito po tayo nakatira? Hindi na po ba ako dito titira? May halong takot na tanong ng bata bago muling tumingin kay Shine. Mama, pinapaalis niyo na po ba ako dito? Ayaw niyo na po ba sa akin? Tanong pa nga nito. Anak, hindi. Hindi mangyayari yun. Pero kasi, namiss ka ng papa mo eh. Hindi ba namiss mo rin naman siya? Agad na tugon ni Shine. Opo, pero ayoko pong umalis dito, Mama. Ayoko po kayong iwan dito. Masaya naman po ako dito eh. At saka marami po akong friends dito, Mama. Huwag niyo naman po akong paalisin, please. Promise po, mas magiging good girl pa po ako. Papa, dito na lang po tayo, please. Ayoko po silang iwan dito, Papa. Wika nga ng bata na nagsimula na nga ulit umiyak. Tahan na anak, tahan na. Dito lang tayo, kung yun ang gusto mo. Agad na sagot ng lalaki, para lang mapatigil na ang bata sa pagiyak. Pasensya na po kayo, masyado akong nadala ng emosyon na hindi ko man lang iniisip na malaki na ang parte nyo sa buhay ng bata. At hindi ko pwedeng basta baguhin yun, na hindi ko siya pwedeng basta na nga lamang kunin sa inyo. Wika pa nga ni Pierre sa kanila. Naiintindihan namin ang pinanggagalingan mo, iho. Malumanay ang boses na sagot ng tatay ni Shine. May alam po ba kayong bahay na pwedeng maupahan malapit dito? Tanong pa niya. Naku, wala eh. Yung karamihan sa mga apartment ay nasa kabilang bayan pa. Dulo at liblib kasi yung probinsya ng San Rafael. Sagot ng tatay ni Shine. Iho, naiintindihan namin na gusto mong malapit sa bata. Kasi gusto mo siyang makasama kasi gusto mong bumawi sa kanya. At ayos lang naman sa amin kung pumarito ka muna pansamantala. Wika ng nanay ni Shine. Bagay na kinagulat ng babae. Hindi po ba ako makakabala sa inyo? Tanong naman ni Pierre. Pero paano ang naiwan mong buhay sa Manila? Paano ang trabaho at kumpanya mo doon? Agad na tanong naman ni Shine. Sa tingin mo may ibang mas mahalaga pa sa akin ngayon kaysa sana ko? Tugo naman ng lalaki na halatang naiinis pa rin sa kanya. I can always work here basta may stable na internet connection. Dagdag pa nito. Kaya napanguso na nga lamang siya bago tumango. Well, mas okay na sa kanya yun. Kesa nga tuluyan ang ilalayo ni Pierre sa kanya, si Hope. May linya naman ng naitayo noong nakaraang taon. Kaya malakas ang signal dito. Sagot pa nga lamang niya at nag-iwas pa ng tingin. Pagpasensyahan mo na, ang munti naming bahay, iho. Hindi namin alam kung magiging komportable ka dito o kung ano. Pero may dalawang silid naman dito. Ang isa ay sa amin ng tatay nyo. At ang isa ay kina Shine at Hope. Pwede kang pansamantalang tumuloy sa silid namin. Kami ng tatay nyo ay nasa sala na muna. Wika pa nga ng nanay ni Shine. Nay, hindi na po. Mas kailangan niyo po ni tatay ang komportableng tulugan. Agad na sagot nga ni Shine bago tumingin sa lalaki. Doon na lang kayo ni Hope sa kwarto namin, ako na dito sa sala. Sad pa niya. Bakit po, Mama? Hindi po ba pwedeng tatlo po tayo ni Papa sa kwarto? Malaki naman po yung bed eh. Kasya po tayo dun. Tsaka, isa po kasi sa mga pangarap ko, yung matutulog po ako na may katabing Mama at Papa. Kahit na hindi po kayo ang totoong mama ko pa rin po kayo. Papa, okay lang naman pong katabi po natin sa room si Mama, hindi po ba? Tanong pa nito. Nagitim naman ang bagang ng lalaki. Bago marahang tumango na parang hindi makatanggi sa request ng bata. Oo naman anak, kung yun ang gusto mo.
Sagot pa nito, nag-iwas na lang ng tingin si Shine. Kasi ay bigla siyang nakaramdam ng kaba sa ideya na matutulog sila ni Pierre sa iisang kama lang. Kahit pa sabihin, nakasama naman nila ang batang si Hope. Hindi man siya komportable sa ideyang iyon, ay alam niyang wala naman siyang ibang choice kung hindi ang pumayag para mapagbigyan ng bata. Lalo na't halata sa lalaki na gusto nitong bumawi sa anak niya. Sa isip din niya, mas mabuti na nga iyon kesa ilayo na talaga sa kanila si Hope. Nang araw ding iyon, walang ibang ginawa si Pierre kung hindi ang bumawi sa anak. Hindi na halos malayo ang dalawa sa isa't isa. Pinilit ng lalaki na mas makilala ang bata, kung anong mga paborito nito at kung ano-ano pa. At sa tingin niya ay hindi siya mapapagod na makinig sa kadaldalan nito. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala na nagkaroon pala sila ng anak ni Faith. Aminado siya na may kirot sa puso niya kapag naaalala niya ang mga nangyari noon. Maging ang ideya na matagal siyang nawala sa buhay ng anak nila, ganun pa man ay mas nangingibabaw pa rin sa kanya ang galak na kilala at kasama na niya ngayon si Hope, ang anak niya. Walang ibang ginawa si Pierre sa mga sumunod na araw kung hindi ang bumawi sa anak niya. Madalas kong dalhin at isama niya ito sa bayan para lang makabanding at mabilhan ng kung ano-ano. Siyempre, sumasama rin sa kanila si Shine dahil iyon ang gusto ng bata. Kahit pabihira kung mag-usap at magkibuan sila dahil nga naiinis pa rin ang lalaki sa kanya. Good morning, Mama. Good morning, Papa. Bangon na po kayo. Kakain na po tayo ng agahan. Di ba po pupunta po tayo sa bukid ngayon? Masayang sigaw nga ni Hope isang umaga, kaya sabay na nagmulat ang mata sina Shine at Pierre. Saglit silang natigilan at nagulat ang mapansin na sobrang lapit pala ng mukha nila sa isa't isa habang natutulog. Halos magkadikit na nga ang mga ilong at labi nila. Nang makabawi ay sabay pa silang napalayo sa isa't isa nang mabilis. Good morning, Princess. Bati pa nga ni Pierre sa bata. Parang ibaling na nga lang dito ang atensyon. Sa hindi kasi may paliwanag na dahilan, ay biglang bumilis at lumakas ang tibok ng puso niya. At ganun din naman si Shine. Bumangon rin naman sila at naghilamos pagkatapos noon. Anak, okay lang ba kung hindi ka muna sasama sa bukid ngayon? Tanong ni Shine sa bata nang nasa hapag na sila. Bakit po, Mama? Hindi naman po ako maglilikot doon eh. Nakangusong tugon ng bata. Wala kasing kasama dito ang papa mo. Paliwanag niya. Sasama rin ako. Agad na wika naman ni Pierre, kaya lumawak ang ngiti ng bata. Gusto ko rin kasing makita at maranasan ang klase ng buhay na meron kayo dito. Dagdag pa nito. Sigurado ka ba, iho? Mainit doon. Nag-aalala na tanong naman ng nanay ni Shine. Ayos lang po, gusto ko rin naman pong sumama. Kaya sasama na rin po ako para mabantayan pati na rin si Hope. Sagot nga ng lalaki, bigla namang naubo at nabulunan si Shine dahil sa narinig. Hindi niya alam kung sinong tinutukoy ng lalaki nang sabihin nitong anak namin. Kung siya ba o si Faith. Pero bumilis naman ang tibok ng puso niya. Nang matapos kumain ng agahan, ay nag-prepare na nga sila. Tapos ay nagkakasabay silang sumakay sa lumang jeep owner na pagmamay-ari nga ng tatay ni Shine para makapunta sa bukid. Maring Lenny, paring Ben, yan na ba ang tatay ni Hope? Naku, napakagwapo! Agad na bungad naman ang isang kasamahan nila nang makarating na nga sa bukid. At as expected, ay pinagkaguluhan ng marami si Pierre. Aminado naman si Shine na gwapo talaga ang lalaki. Tapos ay may matipuno pang pangangatawan. Kahit nasuot nito ang pangsakang damit ng tatay niya, ay nangingibabaw pa rin ang kagwapuhan nito. Yan na ba ang asawa mo, Shine? Ang galing mong pumili ah. Sad pa nga ng isa. Ano ka ba naman, Mare? Alam mo naman yung matalik na kaibigan ni Shine ng totoong hindi na nga nagawang ituloy pa nito ang sasabihin kasi may nagtakip ng bibig nito. Tipid namang ngumiti si Shine.
Kasi hindi naman sikreto sa lahat kung sino ang totoong nanay ni Hope. Kayo talaga. Ang aga-aga puro kayo chismis. Nagsimula na nga tayo ng maaga rin tayong matatapos. Sad ang tatay ni Shine, kaya yun naman ang ginawa nila. Nagsimula ng magtulong-tulong ang marami sa bukid. Samantalang si Pierre ay umupo sa isang silya sa ilalim ng puno ng mangga. Habang kalong ang anak na si Hope at pinapanood ang lahat sa mga ginagawang trabaho. Ang iba ay nag-aani ng palay at ang iba naman ay nag-aani ng bunga ng mga gulay at prutas. Papa, gusto ko pong tulungan si Mama. Tulungan po natin si Mama, please. Wika pa nga ni Hope. Maya-maya pa, nagalangan man ay marahang tumango si Pierre. Tapos ay tumayo ito habang buhat ang bata tagad na naglakad palapit kay Shine na masayang nakikipagkwentuhan sa kasama habang abala sa ginagawa. May tutulong ba ako? Mababa ang boses na tanong niya. Kaya napalingon sa kanya ang babae. Naku, hindi na, maupo na lang kayo ni Hope doon. Kaya na namin to. May halong kaba na sagot ng babae. Nainip doon ang anak natin at gusto daw niyang tumulong. Wika pa ng lalaki. Mahinang napasinghap si Shine sa narinig at muli na namang bumilis at lumakas ang tibok ng dibdib nang sabihin ni Pierre ang mga katagang-anak natin. Ikaw ang bahala. Ihiwalay niyo na lang yung mga hinog na mangga sa mga hilaw pa para hindi maging mabigat ang trabaho. Sagot nga ni Shine na agad pang nag-iwas ng tingin para maitago ang namumulanga na mga pisngi. Her face is turning red. May sakit ka? Nakakunot ang noong tanong pa ng lalaki. Ha? Hindi Baka dahil sa init lang. Agad na depensa naman ng babae. Hindi pa naman gaanong mainit At saka nasa silong naman kayo ng mga puno. Ang presko kaya? Tugon ng lalaki. Doon na nga kayo. Marami pang kailangan gawin. Wika na nga lamang ni Shine at muling nag-iwas ng tingin. Nagkibit balikat na nga lamang ang lalaki bago nagpa siyang gawin na ang utos sa kanya. Kasama ang anak niya pero napangiti siya sa ideya na tila may epekto sa babae ang presensya niya at hindi niya alam kung bakit. Pagdating ng tanghalian, nag-boodle fight silang lahat. Hindi naman ito ang unang beses na naranasan ni Pierre ang ganito. Pero ito ang unang beses na sobra siyang nag-enjoy lalo na habang kumakain ay masayang nagkukwentuhan at tawanan ng lahat. Apo, halika na. Kailangan mo nang maghilamos at amoy pawis ka na. Wika ng nanay ni Shine. Kinahapunan, pagka-uwi nila ay magilaw namang sumama sa kanyang bata kaya sina Pierre at Shine ang naiwan sa terasa ng bahay. Pasensya na ha, isa lang kasi ang banyo rito pero pagkatapos nila ikaw na ang susunod. Wika ni Shine nang mapansin nga na nagkamot ng leeg si Pierre na para bang gusto na nga nitong maligo. Dahil nga sa maghapon na pagbababad sa init. Hindi, ayos lang. Tugon naman ng lalaki bago tumingin ng diretsyo sa kanya. I had fun. Wika pa nga nito na siyang kinagulat ng babae. Ha? I mean, ang akala ko talaga maiinip ako doon. The truth is, kaya lang naman ako sumama para mapagbigyan si Hope. Pero nag-enjoy ako. Ang babait ng mga tao dito, no? Nakangiti lagi tapos ang init pa ng pagtanggap nila sa akin na para bang pamilya na nila ako. At matagal na nga nila akong kakilala. Paliwanag pa niya. Naku, mababait talaga ang mga tao dito. Pamilya ang turingan naming lahat. Nakangiting sagot pa ng babae. Ganito rin ba ang naging turing nila kay Faith noon? Tanong ni Pierre. At nakangiti namang tumango si Shine. Nung nagdadalang tao si Faith at nalaman nila ang tungkol sa kalagayan niya, halos araw-araw kong puntahan siya dito sa bahay at dinadalhan ng kung ano-anong prutas. Minsan nga kapag sobrang dami ng trabaho sa bukid, may mga nagvo-volunteer na maiwan dito sa bahay para bantayan at alagaan siya. Sagot nga niya, "That's wonderful to hear. At least alam ko na naging masaya siya bago siya nawala kasi
Maraming nagmamahal sa kanya. Pasensya ka na pala kung naging immature ako nitong mga nakaraang araw Sobra lang ako nasaktan sa mga nalaman ko. Pero alam kong hindi sapat na rason yun para magalit ako sa'yo. Gayong sinubukan mo lang naman na protektahan si Faith. Kung tutuusin, dapat ka magpasalamat pa ako sa'yo at sa mga magulang mo. Kasi inalagaan at minahal niyo si Hope na parang sa inyo talaga siya. And you even let me stay here just to be with her. Mahabang sad pa nga nito na siyang nagpangiti kay Shine. Alam ko ang kasalanan ko at may karapatan kang magalit at salamat din kasi pumayag ka na dito muna si Hope. Alam kong darating ang araw na isasama mo na talaga siya. Pero salamat pa rin kasi sa ngayon may pagkakataon pa kaming makasama at maalagaan siya. Tugon naman ni Shine. Can I ask another question? Tanong naman ulit ni Pierre. Ano yun? Yung bukid sa inyo ba yun? Dati. Mababang boses? Nasagot ni Shine kaya kumunot ang noo ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Kay tatay ang lupa noon pero naisangla kasi niya Hindi namin kaagad natubos. Kaya lumaki ng lumaki ang tubo kaya ngayon nakikisakan na lang kami. Yung 30% ng kita sa mga ani na pupunta sa pinangsanglaan. Yung additional 20% naman na pupunta rin sa kanya para konti-konti kaming makabawas ng utang. Yung 50% naman, pinaghahatian ng lahat. Pero hindi rin namin nakukuha ng buo yun kasi may tax pa. Paliwanag nga niya, kaya bahagyang umawang ang bibig ng lalaki. So bale, 50% ang napupunta sa pinangsanglaan niyo ng lupa? That's a bit too much. Hindi pa kayo kumonsulta sa abogado? Aniya, umiling lang naman ito. Hindi na. Kung tutusin kasi dapat matagal na ngang nawala sa amin ang lupa kasi nga hindi talaga kami makabayad Kaya nung ganun, ang naging proposal niya sa amin, pumayag kami. Kesa naman marami kaming mawalan ng hanap buhay, diba? At least, kahit maliit ang kinikita namin ngayon, may kabuhayan pa rin kami. Sagot ni Shine. May isang labang lupa dahil kay Faith? Mababa ang boses. Natanong ulit ni Pierre dahil saglit namang natigilan si Shine bago tumango. Anak din ang naging turing sa kanya ng mga magulang ko. Isang totoong pamilya ang tingin namin sa kanya. At saka gustuhan nga namin na matulungan siya. Gumaling sa sakit niya. Nagpasya kami na isang laang lupa para may panggastos kami sa pagpapagamot niya. Sagot pa nga nito. Napakabuti niyong tao, Shine. Mababa ang boses at seryosong saad ng lalaki habang nakatitig ng diretsyo sa mata ng babae. Hindi nila alam kung gaano katagal pero pakiramdam nila ay kapwa na nga sila nalulunod sa lalim ng titig ng isa't isa. Ganun pa man, walang nangahas na mang-iwas ng tingin sa puntong yon hanggang sa kinabahan si Shine kasi bumaba na nga sa labi niya ang tingin ng lalaki. Mama, Papa, tapos na po akong maghilamos. Mabango na po ako. Lumipas ang mga araw at mas naging maayos pa ang lahat. Naging maayos at tila magkaibigan na nga rin naman sila Pierre at Shine. Good evening, dinner is ready. Malawak ang iting bati ni Pierre. Mama, kain na po tayo. Si Papa pong nagluto, Mama. Marunong pong magluto si Papa. Nakangiti at namamangha. Nasaad naman ang bata. Anong meron? Bakit ikaw nagluto? Tanong naman ni Shine. Naisip ko lang na pagod kayong lahat sa bukid kaya ako nang naghanda ng hapunan. Para makapagpahinga kayo kahit na papaano. Nakangiting sagot nito. Pagod ka rin naman sa trabaho Kauwi mo lang hindi ba? Gate pa nga nito na siyang nagpangiti sa lalaki. Yup, pero medyo matagal na rin naman akong nakikitira dito sa inyo. At wala man lamang akong magawa at maitulong. Medyo nahihiya na nga rin ako Ayaw namang tanggapin ng mga magulang mo yung ibinigay ko sanang pandagdag sa mga gastusin. Nakangiting paliwanag nga niya. Kaya napapangiting tumango si Shine. Nakikyutan din kasi siya sa suot ng lalaki na Hello Kitty na apron. Maupo ka na rin. Kumain na tayo. Wika ni Shine na siyang ginawa naman ng lalaki.
Agad itong umupo sa tabi ni Hope, kaya napaggitnaan nilang dalawa ang bata. Oo nga po pala, may munti po akong regalo para sa inyong lahat. Nakangiti na sad pa ni Pierre. Maya-maya pa bago tumayo at nagmamadaling pumasok sa silid. Pagkabalik nito ay agad nga niyang inilapag ang kulay brown na envelope sa harap ng mga magulang ni Shine. Ano to, iho? Natatawa na tanong nga ng tatay ni Shine bago binuksan ang envelope, tapos ay napasinghap sa nakita. Kaya muling kumunot ang noo ni Shine. Bakit po, tay? Nalilito na tanong nga nito. Iho, maraming salamat, pero hindi namin ito matatanggap. Agad na saad naman ng tatay ni Shine bago ibinalik ang titulo ng lupa sa envelope. Agad namang kinuha ni Shine yan para matignan din. At mahina rin siyang napasinghap sa nakita. Tinubos mo ang titulo ng lupa? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Shine kaya nakangiting tumango si Pierre. Please, tanggapin niyo na. Ito rin ang gusto ng bata. Actually, nag-usap nga kami tungkol dito at halos magmakaawa siya. Alam ko po na naisanglan niyo na ang lupa niyo sa kagustuhan na matulungan at gumaling sa Faith dati. At noong mga panahong nahihirapan siya, kailangan niyo ako. Wala po ako sa tabi niya. Ito lang po ang alam kong paraan para kahit na papaano makabawi po ako sa kanya. Para kahit na paano mabawasan din po yung bigat na nararamdaman ko. Mahinahon na wika pa nga nito. Pero iho, bukal sa loob namin na tulungan si Faith. Kasi parang anak na rin namin siya. Yun na ang turing namin sa kanya. Noong panahong isinangla namin ang lupa, tinanggap na namin ang posibilidad na hindi ito mababawi. At wala kaming pagsisisihan doon. Hindi naman kami humihingi ng kahit na anong kapalit at kabayaran eh. Sad pa ng tatay ni Shine. Kasi hindi ba ganun naman kapag pamilya? Segunda pa ng nanay ni Shine. Alam ko naman po yun. At sa minawala po kayo at sa hindi. Sobra po ako nagpapasalamat sa inyo. Pero gusto ko pong gawin ito. Hindi lang po para sa inyo. Para na rin po kay Faith. Kay Hope. At sa mga kasamahan niyo po na ang kabuhayan ay nakasalalay sa lupa na sinasaka niyo. Paliwanag nito. May isa lang po sana akong hilingin. Dagdag pa nga ng lalaki. Ano yun? Tanong ng tatay ni Shine. Yung bakanteng lote po sa tabi mismo po nitong bahay niyo. Yun lang po ang gusto ko. Sagot nga nito. Alam ko po kasi na kahit kailan hindi na kayo mawawala sa buhay ni Hope. Kasi pamilya na po niya kayo. At kahit na ako itinuring ko na kagad kayo na pamilya. Kahit hindi ko kayo lubusang kilala. At ayoko po na ilayo siya sa inyo. Kaya papatunayan ko po sana na kaya ko po kayong panindigan. Papatayuan ko po yung bakanteng lote ng bahay. Dagdag pa nga nito. Agad na may namuong luha sa mga mata ni Shine dahil sa mga narinig. Hindi kasi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Una, alam niya na sobrang mahalaga ang lupa nila para sa tatay niya. Kasi ay minana pa nga nila ito sa yumao na nitong mga magulang. Pangalawa, ang ideya na hindi na siya malalayo kay Hope na itinuring niyang totoong anak. Nagbibigay ng labis na galak at saya sa kanya. Kung yun ang pasya mo, iho, at masaya kami na hindi malalayo sa amin si Hope. Pero pasensya na, kasi hindi pa rin talaga namin ito matatanggap. Malumanay ang boses na pagtanggi ng nanay ni Shine, kaya tumango ang asawa nito. At naiintindihan naman ni Shine na nahihiya lang ang mga to. Mahina namang napabuntong hininga si Pierre kasi hindi niya alam kung paano mapapapayag ang mga to. Sige po, ganito na lang. Babayaran niyo po ako ng 20% sa mga kinikita niyo sa ani, 10% ay sa akin. At ang 10% naman po hulog niyo hanggang sa mabawi niyo na po ang lupa, pero hindi ko na po yun patutubuan pa. Para naman mabilis niyo pong mabawi, that way mas magiging malaki po ang kinikita niyo ng mga kasamahan niyo. Suwestiyon niya. Naiintindihan din naman kasi niya na nahihiya ang mga to at ayaw tumanggap nang hindi nila pinaghirapan. Hindi pride ang tawag doon, sadyang mabuti lang talaga silang mga tao at hindi oportunista. Nagkatinginan nga ang mga magulang ni Shine.
Dahil sa narinig tapos ay pareho nga silang napangiti bago tumingin sa lalaki at sabay na tumango. Tumayo pa nga ang nanay ni Shine at naluluha na niyakap si Pierre. Maraming salamat iho. Sobrang laking tulong nito para sa aming lahat. Maraming salamat. Emosyonal na dagdag pa nga nito. Agad namang pinunasan ni Shine ang luha sa pisngi at ngumiti rin dala ng labis na tuwa. Nang gabing yun ay masaya at magaan ang loob nilang lahat na kumain ng hapunan na magkakasabay. Kahit pa medyo matabang ang nilutong adobo ni Pierre ay sobrang sarap naman ng naging pagkain nilang lahat. Pierre, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Shine nang lapitan si Pierre sa terasa 10:00 na ng gabi yun at natutulog na si Hope. Have a seat. Nakangiti at malumanay ang boses na sagot ng lalaki. Kaya umupo naman si Shine sa tabi nito. Anong pag-uusapan natin? Tanong pa nga nito. Next time sana medyo bawasan mo yung sabaw ng adobo. Biro nga nito, kaya sabay na lamang silang natawa. Wow ha? Wala man lang thank you? Natatawang giit ng lalaki. Salamat Pierre. Thank you hindi lang dahil sa effort na pagluluto ng hapunan para sa amin pero maging sa lahat ng kabutihan na pinapakita mo sa pamilya ko. Maraming salamat. Dagdag pa nga nito. Did I make you happy? Seryosong tanong ng lalaki habang nakatitig sa magandang mukha ni Shine. Napalunok naman ito ng laway bago marahang tumango. Sobra Pierre. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako napasaya. Hindi ko na nga alam kung paano pa kita pasasalamatan eh. Sagot nito. You don't have to thank me. Sapat na sa akin yung alam kong napasaya kita. Seryoso pa rin nasad ni Pierre. I mean, magiging masaya kasi si Hope kapag alam niyang masaya ka. Kaya yun. May halong ka ba? Nadagdag pa nga nito. Pakiramdam kasi niya ay naakit na siya sa pulang labi ni Shine. Tipid na ngumiti si Shine at hindi sumagot. Pero pareho silang tumingin sa kalangitan na puno ng makikislap na mga bituin. Shine, can I ask you a question? Tanong nito at ngumiti naman ang babae bago tumango. Oo naman. Ano yun? Bakit naiinis ka sa akin dati? Kinabahan si Shine. Bakit naman hindi halos araw-araw oras-oras? Minuminuto mo kaya ako kung asa rin? Pagdadahilan niya. Paano ang cute mo kasi? Para kang Amazona. Pero yun lang ba ang dahilan mo? Sa pagkakatanda ko kasi una naman okay tayo eh. Natigilan si Shine. Natatandaan mo nung 4th year high school tayo. Mababa ang boses. Natanong nito. At tumango naman si Pierre. Hindi ko alam kung tama ba na aminin ko to pero siya rin namang nagtatanong ka na. Aaminin ko na. Sobrang saya ko nung ako ang inaya mo na maging prom date. Kahit pa ang dami namang nagkakagusto sa'yo. Kasi sa totoo lang, crush kita noon. Pakiramdam ko magiging perfect prom night na yon. Lalo na't hindi ako naka-attend ng 3rd year. At yun din ang magiging unang prom ko. Panimula ni Shine. Kaya agad na umawang ang bibig ni Pierre. Alam na kasi niya kung bakit papunta sa ganun ang usapan. Ang kaso hindi ka nagpunta. Ang tagal ko kayang naghintay sa mga entrance. Pakiramdam ko nga ayaw mo nang tumuloy eh. Bata pa ako noon. Immatured mag-isip. At sobrang sensitive kaya yun nainis ako sa'yo. I'm sorry about that. Honestly, gusto kong umattend ng prom. Kaso, bago pa ako makalis ng bahay, nawala si Lola. Inatake siya. The same night, hindi na kita tawagan pa. Do you want to know a secret? Mahabang saad naman ng lalaki. Ha? Anong sikreto? May halong ka ba? Natanong ni Shine. Sa dami ng nagkakagusto sa akin, kahit noong high school tayo, ikaw rin naman ang unang babae na nagustuhan ko. I mean, hindi naman kita hahayaan na maging prom date ko kung hindi, di ba? Simula nung 1st year hanggang 4th year at maging college tayo. Pinibigyan mo ko ng atensyon
And kaya yun. Nagustuhan kita. Dagdag pa nito. Akala ko na wala yung nararamdaman ko noon para sa'yo nang magkakilala kami ni Faith. Pero hindi pala. Literal na napanganga si Shine. Kasi hindi talaga siya makapaniwala sa mga naririnig. Hindi na nga siya nakasagot pa kasi hindi niya alam ang tamang sasabihin. Gusto rin sana niyang mag-iwas ng tingin pero hindi niya magawa. Ilang sandali pa ay bumaba na naman ang tingin ni Pierre sa labi niya. Can I be honest with you? Hindi ko alam kung bakit pero nitong mga nakaraang araw wala akong ibang makita kundi ang mga labi mo. Gustong gusto kitang halikan, Shine. Dagdag pa nga nito kaya muling napasinghap si Shine. Para pa siyang naugat sa kinauupuan ng biglang umusog palapit sa kanya si Pierre. Habang ang tingin ay nasa labi pa niya. Tapos ay yumuko ang lalaki para sana mahagkan siya at sakalang parang bumalik sa reality si Shine at mabilis na umiwas. Sorry, agad na saad pa nga niya sa mababang boses. Hindi kasi tama to, mali to. Pierre, sorry. Anong mali dito? We're both single, Shine. Wala naman tayong ginagawang masama. At saka, wala tayong inaapakan na ibang tao. Giit naman ng lalaki. Ex mo ang best friend ko at may anak kayo. Ano na lang iisipin ng mga magulang ko kapag nalaman nila to? Ano na lang iisipin ng ibang tao? Mali ito. Pasensya na, Pierre. May halong kirot sa dibdib na paliwanag naman ni Shine bago nagmamadaling tumayo. Abinado siya na iba talaga ang epekto sa kanya pero mali pa rin. Sa mga sumunod na araw, hindi na ulit napag-usapan pa ni Pierre at Shine ang tungkol sa nangyari. Nag-uusap naman sila pero civil lang. Anak, huwag kang magulo at makulit sa school ha. Hindi ka muna mababantayan ulit ni Mama. Marami kasing trabaho sa bukid eh. At kailangan kong tulungan ng lola nanay at lolo tatay mo. Day off ko ngayon. Ako na munang maghahatid sundo sa kanila. Sad naman ito at napangiti na nga lamang siya nang marinig ang salitang anak natin. Napapansin kasi nila na may namumuong tensyon sa pagitan ng dalawa. Sila ang tatanungin, ayaw sana nilang magkaroon ng ganun. Talaga po, Papa? Yay! Makikilala niyo na po si teacher. Mabait po si teacher. Tsaka maganda pa po. Sad naman ni Hope at excited pa. Pagkatapos kumain ng agahan nagpa siyang lahat na umalis na. Sina Pierre at Hope dumiretso na nga sa school kung saan nag-aaral ang bata. Pilit na inabala naman ni siya ng sarili sa trabaho. Anak, ayos ka lang ba? Ilang araw na naming napapansin ng nanay mo na parang may malalim kang iniisip pa. May problema ba? Tanong naman ng nanay niya. Ayos lang po ko. Tungkol ba kay Pierre? Hindi po saan naman po nanggaling ang tanong na yan? Peke pa nga itong tumawa. Anak, kilalang kilala ka namin kahit noon pa. Alam namin na yun ang dahilan. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Pasensya na po nay, tay ha. Pero promise pinipigilan ko naman po ang sarili ko eh. Ayoko rin naman po na lumalim pa kung anong nararamdaman ko. Paliwanag niya. Kaya agad namang nagkatinginan ng magulang niya. Ano namang pakialam ng ibang tao sa inyo? Wala naman kayong ginagawang mali anak. Huwag kang matakot na sundin ang puso mo basta wala ka namang tinatapakang ibang tao. Hindi masamang magmahal pag wala kang inaapakang iba. Mahabang dagdag ng nanay niya. Hindi po kayo galit? Nalilito na tanong ni Shine. Bakit naman kami magagalit? Anak, mula noon wala kang ibang ginawa kundi maging mabuting anak, maging selfless. Pati na rin kay Hope. Maybe it's time now para sundin mo naman ang kung anong makakapagpasaya sa'yo. Dahil doon, tila gumaan ang pakiramdam ni Shine. Iniisip niya kung suportado siya ng magulang niya. Bakit pa niya iisipin ang sasabihin ng iba? Patapos na po kasi ang klase ni Hope. Pupuntahan ko lang po ang mag-ama ko. Mahina ang boses nito. Hindi na nagkasaya pa ng oras si Shine at umalis na nga ng bukid. Mama!
Nakangiting pagtawag ni Hope sa kanya nang makita siya nito, kaya napalingon ang dalawa sa kanya. O paano Jean, mauna na kami at mukhang sinusundo na kami. It's really nice to see you here, catch up na lang tayo ulit soon ha. Nakangiting paalam ni Pierre sa isang babae. Napalunok na nga lamang si Shine sa nasaksihan pero pinili pa rin niyang manahimik. What are you doing here? Akala ko marami kayong gagawin sa bukid. Tanong ni Pierre sa kanya, kaya para siyang bumalik sa realidad. Nawala sa isip ko na nandito ka nga pala para bantayan si Hope. Nasanay kasi ako na ako ang sumusundo sa kanya eh. Halina kayo, sa bukid na tayo kumain. Handa ng tanghalian. Saad niya bago tumalikod at nauna nang lumabas. Kumunot naman ang noo ni Pierre. Kasi napansin nga niya na parang may kakaiba sa kilos ni Shine. Sobrang nagseselos naman ata si Shine. Nanatiling tahimik kasi ito ng araw na yon. Samantala, Shine, can we talk? Mababa ang boses na tanong ni Pierre kay Shine. Kinagabihan ng lapitan niya si Shine na tahimik na nakaupo sa terasa at tila malalim ang iniisip. Gising ka pa pala. Tungkol saan? Sagot ng babae. Are you okay? I mean, are we okay? Napansin ko kasi na parang tahimik ka at tumiiwas sa akin. May nagawa ba akong masama? Did I pressure you? Kung may hindi ka nagustuhan, bakit ka umiiwas sa akin? May halong pagsusumamo na tanong ng lalaki. Hindi agad nakasagot si Shine, pero huminga ng malalim para makakuha ng lakas ng loob na harapin si Pierre at masabi rin ang totoong gumugulo sa kanya. Sa totoo lang, gaya mo, aminado naman ako sa sarili ko na may nagbago sa nararamdaman ko. Pero natatakot kasi ako sa sasabihin ng iba. Kaya hindi ko talaga alam. Pakiramdam ko kasi parang mali talaga eh. Kaya kinausap ko sila nanay at tatay kanina sa bukid. Pero dahil doon, napagtanto ko na hindi naman pala mahalaga ang sasabihin ng iba. Kaso, nakita ko kayo ng teacher ni Hope na masayang nag-uusap. Pasensya na, Pierre, pero ako kasi may problema eh. Hindi ko maiwasang magselos at ma-insecure. Ikaw may napatunayan ka na sa buhay. Kaya naisip ko na isang career woman din ang babagay sa'yo. Nanlulumo na saad pa nga niya. Hindi alam ni Pierre kung maaawa siya o mag-aalala kay Shine dahil sa narinig o matutuwa at kikiligin. Kahit pa may negative ang pagkakasabi nito, ay nakafocus kasi siya sa confession sa kanya ng babae. Look, Shine, as much as I want to see you jealous, ayoko naman masyado kang mag-overthink at nasasaktan. Hindi ko kayang gawin ang bagay na yun. Ang saktan ka, intentional man o hindi. I've been meaning to talk to you this past few days. Ang hirap kasi eh. Gaya mo, nahihiya din ako. At one point naging in denial. Pero alam mo, kung gaano ko kasaya ngayon ang marinig ang sinabi mong yan. Mababa ang boses na saad nito. Close friend lang kami ni Jean. Kasi ex-girlfriend siya ng best friend kong si Andre. Pare-pareho tayo ng university. Kaya kami ganun. Lagi siyang bumibeso sa akin. She's just a good friend, Shine. At maniwala ka, wala kaming ibang pinag-usapan kundi si Andre lang. Mahabang dagdag pa nga nito. Sabay sabing, tingin mo ba, mangaharot pa ako ng iba? Gayong pakiramdam ko masyado na akong nababaliw sa'yo. Banat pa nga ng lalaki. Agad na nakaramdam si Shine ng pag-iinit ng magkabilang pisngi niya dahil sa narinig. Aminado siya na sobra siyang kinilig at tila nagkaroon ng assurance. Sorry ulit, Pierre. Alam ko na wala akong karapatang magselos. Gayong ako naman tong nagpabebe nung gabing yun at umiwas. Pero hindi ko lang kasi maiwasan eh. Huwag mo akong pagtawanan. Seryoso nga ako eh, kainis ka naman. Nakasimangot na reklamo ni Shine, kaya mas lalong lumakas ang tawa ni Pierre. Sorry na. Masayang-masaya lang talaga ako ngayon. Okay lang na magselos, Shine. Pero, hindi ako perpektong tao. Totoo ang nararamdaman ko. Nangangako ko na mamahalin kita talagaan.
Kayong dalawa ng anak natin. Araw-araw kitang bibigyan ng assurance. Sa abot ng makakaya ko at araw-araw ko rin ipapaalala sa'yo na hindi mo kailangan magselos. Hindi kita iiwan at lolokohin. Agad na may namuong luha sa mga mata ni Shine dahil sa narinig. Kaya naman mabilis niyang itinago ang mukha sa matipunong dibdib ni Pierre at malugod naman siyang niyakap ng lalaki. Teka, does this mean na tayo na? Malawak ang itinatanong pa nga ng lalaki maya-maya. Ha? Manligaw ka muna no? Ni hindi ka pa nga nagsisimulang manligaw, ganyan na ang tanong mo. Saad naman ni Shine kaya muling napahalakhak si Pierre at hinigpitan ang pagkakayakap dito. Kahit hindi mo sabihin sa akin, yun naman talaga ang bala kong gawin eh. At kahit pa maging tayo na, kahit pa ikasal na tayo at magkaroon ng 36 na mga anak, patuloy pa rin kitang liligawan. Malambing na bulong ni Pierre. Grabe ka naman sa 36 na anak. Anong akala mo sa akin, inahing baboy? Natatawa pero naluluha pa rin. Natanong ni Shine. Hindi. Ang tingin ko sa'yo, ina ng mga magiging anak natin. Maharot na banat naman ni Pierre, kaya muli silang natawa. Tapos kumawala sila sa yakap para muli nga niyang matitigan ang magandang mukha ni Shine. But, can you do me one favor please? Pagsusuma mo pa nito. Anong favor? May halong kaba na tanong niya. I want to kiss you. Ilang linggo na akong nagpipigil kasi ayoko nang magalit ka sa akin. Pero kapag hindi pa kita nahalikan, pakiramdam ko, mababaliw na ako. Puno ng lambing na sagot nito. Napakagat naman sa ibabang labi si Shine para pigilan ang pagngiti pero marahan pa rin siyang tumango. Kasi aminado siya na gusto rin naman niya. Laking gulat nga niya. Kasi ay mukhang yun lang ang hinihintay ni Pierre pagkatapos kasi niyang tumango. Hindi na nga ito nag-aksaya pa ng panahon na yumuko para mahagkan ng labi niya. Nagsimula nga sa mababaw na halik hanggang sa nahanap na lamang niya ang sarili na sinusuklian yon. Kaya agad naman yung lumalim at hindi nila alam kung gaano katagal pero kapwa sila naghahabol ng hininga pagkatapos. Saksi ang makikislap na mga bituin sa kalangitan ng halik na nagmula sa pagmamahal na kanilang nararamdaman. Mabilis pang lumipas ang mga araw at linggo at naging maayos naman ang lahat. Tinutuo at seneryoso ni Pierre ang panliligaw kay Shine at sa bawat araw na dumadaan ay parang sobrang gaan lang ng lahat para sa kanila. Kahit madalas na busy ang lalaki sa kumpanya nito, ay hindi naman siya nawawala ng oras para sa mag-ina niya. Hello Faith, kamusta ka na? Pasensya ka na kung hindi kita madalas mapuntahan na. Marami kasing ginagawa sa bukid eh. Huwag kang mag-alala sa amin. Kasama ko nga pala ang mag-ama mo. Kilala na ni Hope ang tatay niya gaya ng gusto mong mangyari. Uwi ka nga ni Shine nang nasa puntod na nga sila ni Faith. Hello po Mama Faith. Happy po kami dito. Happy din po ba kayo dyan sa heaven? Dapat po lagi lang po kayong happy para dumami ba po ang friends niyo po na angels. Nakangiting wika naman ng batang si Hope. Hey Faith. Honestly, hindi ko alam kung saan at paano magsisimula. But I want to say sorry. Alam ko na malaki ang naging pagkukulang ko sa'yo. At alam ko na huli na. Wala na akong magagawa pero pangako mamahalin na talagaan ko ang anak natin sa abot ng mga kaya ko. Sad naman ni Pierre. Maraming salamat sa pagiging parte ng buhay ko, Faith. Hindi ka kailanman nawala sa puso at isip namin. Gusto ko rin sanang hingi ng blessing mo para sa best friend mo. Bukod doon, pakiramdam ko kasi siya na ang babae na gusto kong makasama habang buhay. Hindi ko alam kung tama ba na hilingin ko to sa'yo pero nakikiusap ako. Bigyan mo naman kami ng sign bilang blessing mo. Wika pa ni Pierre. Pagkatapos sabihin yun, biglang umihip ang preskong hangin na tila ba may yumakap sa kanila. Kaya naman, gulat silang napatitig ulit sa isa't isa. Pagkatapos at kahit pa mataas ang sikat ng araw, umambon ng kaunti pero hindi naman yun natuloy. Bilang ulan,
Kasi agad nga rin yung tumila. Agad na napatakip si Shine sa bibig at may namuong luha sa mga mata niya dahil doon. Pero gustong gusto ni Faith nakakita ng ambon. Nasabi niya sa akin yan dati. Ibig sabihin naniniwala daw siya na blessing ang ambon. Bulong ni Shine kaya agad na umawang ang bibig ni Pierre dahil sa narinig. Pero malawak ding napangiti sa tuwa. Paano yan? Mukhang binigay na ni Faith ang blessing niya sa atin. Eh ikaw, kailan mo ibibigay sa akin ang matamis mong oo? Nakangiti na tanong naman ni Pierre. Paano naman ako sasagot kung wala namang tanong? Naluluha ang mata. Natanong ni Shine kaya mahinang natawa si Pierre bago tumango kasi may punto naman ito. If that's the case, please will you marry me? Hinugot nga ng inihandang singsing para kay Shine at lumuhod sa damuhan sa harap mismo ng babae. Puno ng pagsusumamo na tanong nito kaya literal na napanganga sa gulat si Shine. Handa na si Pierre. Napakasala ng babae at wala na nga siyang balak na patagalin pa ang lahat. Kaya bumili na nga siya kagad ng singsing. Ang balak niya, kapag sinagot na nga siya nito, ay aayain na nga niya kagad na magpakasalito. Kasalagad? Nakakaloka ka naman eh. Ginugulat mo naman ako masyado. Puno ng kaba na tugon ni Shine. Doon din naman ang punta natin eh. Kasi wala na akong balak na pakawalan ka pa. Gaya ng sinabi ko, ikaw ang gusto kong maging ina ng mga anak natin. At ikaw ang gusto kong makasama sa habang buhay. So please say yes and marry me. Malambing na saad nito. Mama, yes na po please, yes na po. Naiiyak pero excited. Nasigaw naman ni Hope. Kaya naiyak na nga lamang na tumango si Shine. Yes, Pierre. Yes na yes na yes. Pasigaw na sagot nito maging si Pierre ay napasigaw sa tuwa bago isinuot ang singsing sa daliri ni Shine. Hinalikan niya sa labi ang babae dahil doon ay muling umihip ang preskong hangin na tila ba nakikiselebrate din sa kanila ni Faith. Nanatili pa nga sila doon ng ilang oras bago nagpa siyang umuwi para ibalita sa mga pamilya nila ang magandang balita tungkol sa balak nila na pag-iisang dibdib. Naging masaya rin naman ang mga magulang ni Shine sa nalaman. Kasi nga, wala naman silang ibang hiling kundi ang kasiyahan ng lahat. Sa mga sumunod na araw, nagpa siya silang bumiyahe pa Maynila para maharap ang mga magulang ni Pierre at formal nang makilala ng mga to si Hope. Naging emosyonal ang araw na yun para sa kanila. Pero malugod na, masaya silang tinanggap bilang parte ng kanilang pamilya. Halos ayaw na nga atang malayo ng mga to sa apo nila. Pero nangako naman sina Pierre at Shine na dadalasan nila ang pagpasyal at pwede rin silang pasyalan ng mga to sa probinsya. Pagkatapos naman ng halos 3 buwan, ay nag-isang dibdib na nga sa wakas sina Shine at Pierre. Ginawa nila ang kasal sa probinsya ng San Rafael. Mga pamilya, kamag-anak at malalapit na kaibigan lang ang imbitado pero sobrang saya naman ng araw na yun at napuno ng pagmamahal. Gaya ng unang balak ni Pierre ay nagpatayo siya ng bahay sa tabi na mismo ng bahay ni Shine at yun ang naging tahanan nila. Nakakapagtrabaho naman kasi siya sa bahay at nagmamanage pa rin siya ng kumpanya kahit pa nasa probinsya siya. Pero madalas pa rin kung bumiyahe siya pa Maynila para sa mga site visits. Ganun pa man, umuwi rin siya agad para sa mag-ina niya. Pagkalipas ng maraming taon, ay muling biniyayaan ng anak sina Shine at Pierre. Nakakatuwa kasi kambal pa talaga ang naging anak nila. Ang babae, pinangalanan nilang Grace, na ang ibig sabihin ay blessing or elegance. Ang lalaki naman ay pinangalanan naman nilang Chance, na ang ibig sabihin ay fortune or luck. At sa pagdating ni na Grace at Chance sa buhay nila, ay tila mas lalo pang tumibay ang pagmamahalan ng pamilya na binuo nila. Totoo nga na mapaglaro ang tadhana. Hindi kasi nakala ni Shine na kung sino pa ang tinuturing niyang
mortal enemy, number 1 noon, siya pang lalaki na makakasama niya ngayon sa habang buhay. Simple man ang kwento para sa iba, tiyak namang kapupulutan pa rin ng mga aral. Mga aral na alam nilang magagamit at madadala nila sa kahit na anong pagsubok ang haharapin nila ng magkasama. Lalo na't naniniwala sila na hindi pa talaga dito nagtatapos ang kwento nila. Bagkus, ito pa lang ang totoong simula ng bagong kabanata. At sana gaya ng ating mga bida, kahit na papaano ay may natutunan din po kayo. I-comment lamang po. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig. Hanggang sa muli. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Shoutout po sa lahat.